So, marami tayong dapat pag-usapan ngayong linggo. Kasi ngayon pa lang ang dami ng pangyayari na nangyayari right now. So, let's start with a small issue, alright? So, July 4, 2020, maraming nagsulsulputan na feed or threads na TV5 is now kinakansela nila yung dapat na mangyayari sa July 20 na conversion ng TV5 or 5 into 1 TV. So, confused pa rin ako sa mga bagay-bagay na ito kung bakit siya nangyayari right now is because siguro dahil nasa confusion na pwedeng mangyari if ever na mangyari tong thing na to. So, if ever na matuloy ang 1TV, ito ay isang malaking disaster, sa malaking gulo na pwedeng pagmulan kasi sa confusion nga sa pangalan nito. So, basically, babalikan ko tong news feed, tong balita na to. Kasi sa wrestling, kasi dami kasi nalilito sa namings eh. ABC, TV5, whatever. Ang dami-dami kasi pangalan ng TV5. And confused pa rin ako sa totoong pangalan talaga na ito. Ang totoong pangalan to, alam ko, TV5, I know. But, ang daming pangalan. So, yun na siguro muna. So, we're going to start the wrestling news of the week. Ito muna, isang malaking balita muna. Kairi saying possible she will leave WWE. Maybe tatapusin niya lang yung contract niya and then she will left the company by her own. Ito kasi yung mga lumalabas sa spreadsheets ngayon kasi parang nakikita nila na hindi nila masaya si Kairi sa kung ano nangyayari sa WWE right now, and of course sa push nga ng ibang talents. Syempre hindi nakakatuwa yung mga ganong pangyayari na na ganun nga, parang binabury ka na lang sa roster, parang hindi ka na priority. O tama. So parang sa nakikita ko, that's a wise decision by Kairi. If hindi ka na masaya sa roster, then leave. Alright? Pwede ka nang umalis ng WWE if you are not happy with it. Pero ang balita kasi, Kairi Sane is going back to Japan and then wrestle again. Tapos doon na siya magre-retire. I'm sure na, I wish lang na dapat pa nag-retire si Kairi, dapat si Asuka kalaban niya. Possible ba? Parang hindi eh. Hindi siya possible para sa akin. Kasi dami kasing priority nito ni Vince. Charlotte Flair. Sounds like that. Ang dami kasi priority na ito ni Tanda, Vince McMahon. Sobrang dami niyang priority. Ang dami nang natatabunan na talents sa kanyang roster. And ang dami ring di nagagamit. Tama? So, yun na lang muna. And then, next thing, ang dami nang na-official na match-ups for Slammiversary 2020. Di nila ginagamit yung numbering ngayon taon because of reasons. Ang daming reason eh. Basta ang alam ko, dating fatal 5-way match for the Impact World Championship is now a fatal 4-way match between Ace Austin, Trey Miguel, and then sino pa tong isa? Elgin is out, pagkakalam ko. Tsaka si Tessa Blanchard is out. And then, wait lang, hindi ko matandaan yung isa. Teka. Tapos si Ace Austin. Ay, si AD Edwards. Isa pa yon. Yun, tatlong yon. And then, a new competitor will replace both Tessa Blanchard and Michael Elgin para sa makumpleto yung Fatal 4-Way. Pero pag si Moose siguro ang lalabas dito, hindi ako masusurpresa.
Sana hindi talaga si Moose yun. Sana ano siya, yung former WWE superstar. And I wish nga si EC3, possible kasi si EC3 kasi daming teasers na lumalabas right now na si EC3 nga, baka daw si EC3 yung papalit. And yun ang main event ng Slammiversary. So last week din on Impact, in-announce din nila na the North will defend the Impact Tag Titles versus Sami Callihan and Ken Shamrock. Wow! Former foes now a tag team. Very cliche, alright? Alam nyo, sa ganyang sistema sa wrestling, di na bago yan, alright? Pero para sa akin, I hope na magkaroon nga ng bagong champion sa Impact. Kasi ang dami ng bagong champion sa Impact within this year actually. Kasi Taya, sa pagkakatanda ko, si Taya hindi na rin siya champion, right? Si Jordan Grace. So I hope na ganun nga mangyayari. So next is gonna be yun na lang muna siguro ang sabihin ko for Slammiversary. So ano pa ba? So Monday Night Raw basically ends with a mixed tag team match up between Sasha Banks and Dolph Ziggler versus the WWE Champion Drew McIntyre and Raw Women's Champion Asuka. So basically, this thing ends with the miscommunications and then that's it. Tinake advantage ni Sasha yung win and then that's it. Alright? That's it. Yun na yung cliche talaga. Earlier, before the match is made official, nagkaroon ng double contract signing and obviously nag-end to sa chaos. Very cliche, alright? So, and also, the final thing na sasabihin ko is, kung natatandaan nyo, Extreme Rules is very extreme before. But this year, hindi na siya extreme. Hindi na siya wait lang, tangay na, hindi ko maisip. Basta hindi na siya extreme, alright? So, yun lang ang thoughts ko about that. Pero siguro sa mismong time kung kailan ko ipipredictions yun, saka ako magsasalita about the things na nakikita ko about the event. Pero hindi talaga siya extreme. Malinaw yun. Malinaw sa akin yun na hindi na siya magiging extreme na literal. Yun lang muna siguro. Parang nag-iisip-isip kasi ako kung tama ba yung iniisip ko on that time na magiging throwaway pay-per-view lang to. Throwaway pay-per-view. Tama. Pwede siyang maging throwaway kasi build up na rin naman to for SummerSlam. So, possible na magkaroon ng malaking disaster on this pay-per-view. So, yeah, yun na. Mag-move on tayo sa susunod na show. It's gonna be my AEW Fighter Fest and The Great American Bash review. So basically, hindi ko siya pinanood parehas ng puno ng buo. Papaliwanag ko lang. I'm going to explain some important details na gusto kong i-explain. And yung nakikita ko sa dalawang shows, alright? Hindi ko siya pinanood ng buo. I'm going to explain yung buo. Magagawa ko isa pang episode. Maybe, pagkatapos na yung 2 araw. So, ayan, explain ko na lang ng ganun. So, day 1 of Fighter Fest. Ano bang highlight dito? Naalala ko yung highlight is yung the AEW Women's Championship between Hikaru Shida and Penelope Ford. Yun ang pagkakalala ko, yun talaga ang match of the night para sa akin. Grabe yung match up na yun, hard hitting. Nag-improve talaga si Penelope Ford, in my opinion. Kaso, parang kailangan pa rin talaga iangat si Hikaru Shida sa kanyang
antas. Kailangan niya pa magkaroon ng magandang mga laban. Kailangan niya pa magkaroon ng magandang feuds. So, parang ganun nga nangyayari. Parang pinapakapain na lang nila si Hikaru Shida. Yun, so ganun. Ganun yun ang match of the night ko, in my opinion. And also, din na rin ako nagulat na nanalo pala ang NXT sa ratings, no? Langaw kasi ang AEW ngayong linggo eh. Pakiramdam ko langaw. Langaw ang nakikita ko eh. Kasi main event nila for day 1 is actually a tag team match. Nag-end siya sa clear victory for Kenny Omega and Hangman Page. Tapos dumating niya naman tong FTR. And FTR teased them for some stuff and then wala, ina na lang nila. Di nila pinansin ng FTR. So, bold prediction. FTR ang makakatalo sa champions. WWE cliche again. Damn it. What the fuck is wrong with these people, alright? So, yun na yung nakikita ko for the pay-per-view. And also, for day 2, bibigay lang ang konting preview. Ito yung, kina Nyla Rose in action. And then, supposed to be then, take note ko rin, na dapat dito gaganapin yung Jon Moxley versus Brian Cage for the AEW World title. Pero obviously, hindi na siya mangyayari. Instead, mangyayari na siya 2 weeks from that episode. So, probably after next week. Tama? After next week, doon gaganapin. After this week, mangyayari na yung match up. Hinahantay lang kasi yung sa COVID kay Moxley tsaka kay Renee Young. So, ganun na nangyayari. Parang minove siya sa, Fight for the Fallen. Ayun, Fight for the Fallen. Ayun, tama. Putang na. Para ako nagtatang twist dito. Fight for the Fallen. Yes, yun, tama. So, ayun, yun siya gaganapin. Di na siya sa Fighter Fest. Instead, ang main event ng Fighter Fest Day 2 is gonna be a one-on-one match between Chris Jericho and Orange Cassidy. Orange Cassidy in the main event of pay-per-view. Wow! What the fuck? AEW, do something. Kung good luck. I'm not against AEW. Pero putangin anong klaseng main event yan, man? Anong klaseng main event to? Main event nila, one-on-one match, no stakes. What the fuck is going on, man? What the fuck? Reset. Teka. So, I'm good na. Nakainom na akong tubig. Kakatawa ko kanina. Pinigil ko yung tawa ko. Reset. Pero yan, seryoso. Punta naman tayo sa NXT. NXT, medyo pinanood ko to ng alos kalahati na to na panood ko. Ang ganda ng main event. Putangin na. Sasha Banks versus Io Shirai. Putangin na, ang ganda ng laban na to. Wala akong masabi. Yung ending lang ang di ako nagagandahan medyo. Kasi interference as usual. Parang binibuild up pa rin talaga nila dito yung match up ni Asuka and Sasha Banks sa Extreme Rules, the horror show. So, Extreme Rules, the horror show. So, yun, binibuild up pa rin nila yung match up na yun. And then, sa iba pang match ups ng The Great American Bash, Dexter Lumis defeated Roderick Strong in a strap match. Ayan, strap match. Ito, medyo nakukonfuse pa rin ako sa sistema na tong strap match.
Kasi pagkakalam ko, strap match is dapat meron niyang 4 na ilaw. 4 lights. Tapos, dapat yan dapat hindi siya mag-end sa pinfall or submission. Dapat mag-end siya pag nahawakan mo na yung 4 sides ng ring. Yun ang pagkakalam kong strap match. Ewan ko, ba't ganito na yung nangyayaring strap match ngayon? Hindi sa ayaw ko na itong strap match na to. But syempre, kung ano yung nakilala mong strap match, doon tayo dapat. So, hindi. Iniba nila talaga yung format na itong strap match. Nag-umpisa to sa The Fiend, Bray Wyatt versus Daniel Bryan nung Royal Rumble. Correct me if I'm wrong, kung doon nga nangyayari yun. Ganun din ang nangyayari doon sa match na yun. So, yun na yung nakikita ko. And then, the Fatal 4-Way finally, naalala ko bigla. Tegan Nox defeated other 3 women to win the number 1 contenders match to face Io Shirai for the NXT Women's title. Mahaba pa to. Mahaba pang feud to mangyayari na to. So, abangan nyo mga pwede mangyari. Siyempre, may papasok pa rin dito na asungot. Abangan nyo lang. So, yan. Ang abangan natin for this week's NXT is gonna be a 6-man tag between Breezango and Drake Maverick versus Santos Escobar and his 2 allies. Sila Raul Mendoza and Jordan Wild. So, yun. Abangan natin. Wait lang, putang ng pangalan nun. Jordan Wild. Abangan nyo, yun. Isa yun sa mga abangan sa Fighter Fest. Sa Great American Bash. So, yun, may isa pa na, wait lang, nag-isip pa ako. Hindi kasi ako nag-script ngayon. Sorry. So, yan, abangan nyo rin yung street fight between Candice LeRae and Mia Yim. Street fight yon. And then, the main event, Adam Cole versus Keith Lee. Winner take all. Dami nang kumakalat na spoiler. Huwag nyo nang tignan yon, please. Tangin na. Spoiler na naman. So, yan na lang siguro. So, sa mga makikinig ng podcast, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa podcast. And shoutouts din sa Philippine Podcast Directory sa patuloy na pagsuporta sa mga podcast na meron kaming binibigay para sa mga audience namin. So, maraming salamat din sa PHC, sa HXC, sa lahat ng wrestling group sa Philippines. And then, sa lahat na sumusuporta sa podcast, di ko na kayo maano. Tsaka actually, meron na pala akong 100 listens. Mababa pa nun. Mababa pa yun, 100 listens natin. So, pagpatuloy nyo lang pakikinig sa natin, sa mga podcast episodes, sa Spotify, sa Apple, sa Google Podcast, sa lahat ng podcast na inaabot nitong Anchor. And then, yun na. Follow nyo na lang. And then, Facebook, The MTG Show Podcast, Twitter and Instagram, The MTG Show Pod. So, that's it for today's episode of the Wrestling News of the Week plus part 1 of the Great American Fest review. So, see you on the next week for part 2. And then, after of Fight for the Fallen, I'm going to do my final thoughts for this 2-week event plus the Fight for the Fallen. So, that's it. Out.